Okay? Pako nyo na ako sa host. Charot. Anyway, sinagot ko na ba yung tanong doon sa walang experience? Sana nadaanan na agad natin yon, ma-address. Okay? So, yan yun. Yun yung mga exceedent sa survey daw dyan. Yan ang pinakamadami. Okay. Next is, ayan. Maraming different types of services sa freelancing. Yan, independent contractor, may full-time, may client. Ayan, may direct client or agency. Yan, nadaanan na natin. So, ako ngayon, I'll be honest and I'll be transparent. Kasi let's face it, even agency client come and go. Ang dami kong bayarin. Hindi ako pwedeng tumigil na sabihin ko, agency lang pag-ano ko, courses lang magiging dependent by not. Tama? So, nung sabi ko sa kwento ko, kung nanonood kayo ng mga stories ko, sabi ko doon, fourth quarter, gusto ko magkaroon ng isang full-time job or kahit part-time job, kailangan kong piliin yung gusto kong trabaho. So, which granted naman, and 2 months na ako. At nagpo-full-time na ako last week. So, yun yung reason bakit ngayong linggo lang ako madaldal, minsan ibang weeks tahimik na ako. Ito pag-issue, isa ko pang sasabihin. Sa first journey nyo as a freelancer, mag-ibang freelancers sa working remotely tsaka work from home, tama? Work from home, tapos working remotely pareho lang, di ba? Kailangan maka-render ka ng 8 hours, 40 hours a month. Independent. Hawak niyo yung oras nyo. Basta ma-deliver, basta mabigay yung report, okay na. So, it's up to you, pero possible yan. And then again, direct client and agency. Ang type ng agency ko, guys, for example, accounting firm, kailangan ng bookkeeper. Ang problem na sinasolve date, so si Task Force ang nag-filter para sa kanya. So ngayon, kukuha na lang ako ng agency fee monthly sa kanya. Tapos si VA, diretso na para lang may idea kayo. So hindi niya sabi, kaya pa nagtatanong niya, mag-a-apply ako sa'yo. Pwede po mag-apply sa akin, pero hindi po kayo direct mag-a-apply sa Task Force kasi wala po kaming staff. Apat lang na. I-hand over ang mag-handle. Recently, sourcing, hiring na po kami just to make, para lang for hiring kami kasi yun, nag-message. Kasi ang nangyari, dati wala sa ng bookkeeping community tayo. So sabi niya, uy, may gagawa na ng bookkeeping. So, yan yung isa sa tuturo ko upfront payment. Yun kasi yung naging struggle ko nung nagsisimula. Tama po ba, Ms. Juliet? Papirma namin si client ng upfront, tinatanong niya pang. So, ang sarap sa pakiramdam na yung ano kayo sasabihin ni client, nagawa namin. So, paano yun? So, fix guts to say na kailangan upfront payment. Okay? So, ayan na, mali po ba to? May freelance akong agency owner at isa rin akong full-time employee sa e-commerce. So, promise. Kayo ba, pag walang utang, di nyo kakayanin? Ako kakayanin ko. Diba, huwag na matulog. Manage your energy. So, ayan. Ito na yung sinasabi natin
natin na sa mga bagong pasok, full-time, fixed or flexi, long-term and short-term. So again, in my case, sa Amazon, I can say full-time, fixed, and long-term client. Nasa Siargao sila ngayon, next year Palawan daw kami. So kailangan kong maayos yung finances by 2024 and 2025 para pang kasi marami nagtatanong, guys, ito papaluin ko itong mga batang ito eh. Pag nagpo-post ako ng job post, sa akin, basa-basa minsan na pag nilagay doon na US, malamang sa malamang gabi. Pag binalito yung posting, minsan ganun lang. So, ang tips ko sa inyo, why not apply lang? Tapos, ang importante, interview. Kasi tatanungin niyo ako part-time ang tanong. Nakarating ka na ba sa interview? Hindi ko kaya kayo sagutin. Pero may times, apply. Andito si Abby. Alam ng ilit yan, tinuturo ko paano sumagot sa interview. Paano nyo mapapasay si client na mag-reflex kayo or depende sa interview yun. Okay? Clear ba dito mula sa agency kanina, part-time, full-time? Kasi may mga anak. Iba naman, mga agency, alpag, gusto ulit kung kaya nyo. Kasi katawang makakapagalaw sa inyo. Ako, yun lang talaga, Judith. Sila lang magpapagalaw sa katawang lupa ako. Ayan, meron din per project, per hour, per week, by weekly. So, meron per hour. Marami. Only ba ako nakatanggap ng per project? Madalas per hour, per weekly, by weekly, or monthly. So, in my case, may semi-monthly, may monthly. So, depende agad kay client. Pero tips ko sa inyo, when you do the pricing or charging during interview, or kahit anong job post, pag tinanong ka, magkano asking mo? Nandun na yun sa job post, di ba? Bago kayo mag-inquire, ma'am, saan nga po ako nag-apply? At kaya kailangan nyo ng tracking saan kayo nag-apply kasi baka nakalimutan nyo magkano yung asking salary doon sa post. So ako, very particular ako doon. May application tracker ako na ginagawa para alam ko kung sino na yung na-applyan ko at successful yung apply ko. So mamaya daanan ko yung application ko doon sa Amazon. Which is, maganda pala na tatrack mo siya kasi nakikita mo talaga na ano yung i-workout mong client kasi siya yung ginugusto mo. Hinighlight ko pa yung gusto ko talaga makapasok dito. So, nakapasok naman. So, ganyan siya. And then, eto na guys, medyo laki natin ng konti yung. Eto, yung rate. Ayan, eto maganda pag-usapan. Pero, dollars. Nung araw, $3. Ngayon guys, pag tinanong nyo kami siya, magkano yung charge per hour? Sige nga, anong tingin nyo per hour na ngayon? Maraming tatanong, Miss Yan, ganito yung nakita ko, magkano po charge ko? 100 lang yung transaction to 300 transaction, magkano po? Diba? So, ayun nga, basahin nyo muna yung job post kung magkano nakapost, tapos tanong nyo kay client. Pero kayo, as a freelancer or isang remote worker, alam mo naman yung worth mo. Kung gusto mong, kung newbie ka, kung gusto mo mag-start ng $5, mag-compute na kayo guys sa $5 times 160. 800. Ganun kabilis kayo magtanong. 800 po. 46,000, masaya ka? Masaya ba sa 46? Sa bahay? Sabi ko nga, tipid sa sabon. Igo. Tipid sa damit. Oo. Ako sa dami kong damit, wala na. Wala na ako nagamit. Puro ito lang, t-shirt lang, naka-shorts. Wala na. Hindi na ako nakakaalis. So, wala na ulit yung mga gamit. Tama ba? So, tipid-tipid, di ba? Pati makeup. Polvo-polvo lang. Okay, so yan yung mga rate. Pero habang tumatagal, syempre, tumataas na yung hour mo. Ako, sinasabi ko during interview, $10 per hour. Magkano yon? 1.6? 1.6 times 58.
92,000, happy ka? Happy, di ba? So, ganun mo dapat, pag alam mo na yung worth mo, you can say sa interview, client, $10 per, matagal nang tinuturo ko rin yan sa Elite. Alam na mga, Abby, nandiyan si Abby, yung mga turo ko sa Elite, kasi ang pakisulat po to, tinuturo ko to sa Elite is, bigyan ko na kayo ng free. Ang basis po ng pricing sa inyo is, it depends on your skills, expertise, and confidence. Yung tatlo ang pinakamahirap. Diba? Lagi na kami nagpapa-pre-webinar, paulit-ulit na kami. Communication skills. Kasi gusto ng client yung someone na kaya makipagbatuhan sa kanya ng ideas, opinion, suggestion, makipag-debate. Yan ang gusto ng client. Someone na hindi ko nga nakikita yung ibang side. Ikaw ang magsabi sa akin, anong nami-miss out ko. Kung hindi ka proactive or brutally sa kanila na, ay, wala ka pa sa level ng confidence. So, hindi ka pwede mag-charge ng $10 pataas. Okay. So, nag-develop yun. Good thing again, nag-develop ang communication skills. So, kaya nyo pang 20. To tell you honestly, guys, may client kami sa $30 per 40 to 70. Maniwala kayo. Okay, no opportunity sa atin na nasasayang if you will not take action and be resourceful sa lahat available resources inside the company. Man yan, nandiyan lang naman sila, kayo lang naman yung ayaw lakihan ng mata. Charot. Yan. So next is sa mga bagong pasok, sana nakakahabol, ha? So, ayan. So, pag newbies ka, ito rin yung pera ko. Pinakamaganda wise, guys, transfer-wise. Talaga. Ako, ever since, mag-set up lang kayo ng account, parang Facebook lang, and then, personal lang ilagay nyo, then, i-link nyo lang yung local bank nyo. So, in my case, minutes, baka wala pa, papasok na yan. PayPal, medyo mahal ang charge. Payoneer, minsan yung wala, yung mga first-timer na mga client, hindi marunong magpadala. Pero, ayan. Okay? So, to give an idea, magkano natatanggap ng mga freelancer, 400 to 600. Kung nasa 800 ka, tama pa naman, 800 nasa 40 plus. Pero sama namang pag newbies ka, dito ka sa 600 to 800. Kahit newbie ka, tingin ko sa 600 kaya yan. 30,000 yun eh. Tama? Tama, Mary Joy? Si Mary Joy. Guys, pwede kayo mag-open na para, again, gusto ko na reaction. So, ayan yung dati. Pero dati ko pa mataba pa. Ano yung freedom? Ito way back 2021. 2021 ito nasa good pod. So, may client akong e-commerce din. Nagsastock kami na Friday yata to Thursday. And ito, nanay, tatay ko, anak ko. So, wala naman akong weekends. Kung may client ako ngayon, pwede ako umalis na umaga. Nahatid ko pa yung anak ko sa umaga. Tapos uwi na ako, mag-gym, tapos yan yung normal schedule ko, trabaho ng 1 p.m. to tambay sa community, getting clients pag may time. So yan yung kagandahan ng work from home. So may client na ako, wala naman pakialam kung punta ako kunyari ng ibang lugar. Basta may internet, kaya ko magtrabaho, walang issue yun. Hindi mo kailangan mag-leave. Tama ba? Mahirap ang papirma ng leave. Diba? Pati pag-claim ng leave, ang hirap. Ayan. So, ang first step, guys, is of course, create a game plan. So, this is again, kaya ako nagra-run ngayon ng mga series of webinars. Kasi again, 2025 na. If you attend my webinar on building an agency, sabi nga natin, kung naka-attend kayo, sabi mo nung 2024, claim it, this is my year. O 2025 na, i-claim mo na ulit yung 2025, this is my year.
So, pero when you realize yung 2024, ano na ba dun sa sinulat ko yung na-achieve ko? Ako tingin ko 50%. Bakit? Wala akong na-travel. Ang dami ko sunod na travel goals, walang natuloy. Bakit? Wala pera eh. Puro pangarap. Next year na lang. Ngayong next year, naglagay na ako ng target ko talaga. Sinulat ko na yung date na mga gusto kong convention na atinan. So, para, yun yung ita-target kong pag-ipunan, di ba? And then, prepare the requirements in advance. Tapos dito, guys, kung meron kayong nasa corporate kayo, ito yung isa pang magandang topic pag magre-resign kayo. Huwag mo na kayo mag-resign, ha? Try nyo munang 8 to 5. Sabi nga natin, 8 to 5, pang pay your bills, yung pang 7 p.m. onwards, building your dreams dapat ginagawa mo. Doon mag-aral ka, mag-upskill ka, mag-learn ka ng new skills, enroll ka ng course, magpa-coach ka, mag-aral kang ano bang mga bago ngayon? Magsayaw ka ng apat-apata, ganon. TikTok ka ng apat-apata, ganon. Yan. Tapos, sayaw ka ng bini. Saka 2-in-1. Ako, yun ang trending ngayon. Nakikita ko sa kung saan-saan eh. Ayan. Secure your online job. So, ito yung ginawa ko noon 2021. Again, ulitin ko sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Pinagsabay ko po ang corporate way back 2021. March to August 2021, corporate. Tapos, yan. Sige, Ana, tama. Tapos, nag-resign ako ng August. Pero March pa lang, nag-start na ako mag-part-time. Nung may part-time ako, EA ako, executive assistant ako. Tapos, nung July, doon na yung pinaka-breakthrough ko. Nakakuha ko ng accounting firm sa US. Galing agency yon, galing LinkedIn, nag-apply ako. Siya yung kauna-unahang client na ang binigay ko, Microsoft Word. Tapos sabi niya sa WhatsApp, Miss Yan, pakibago naman to sa Canva. Diba? So, ang sakit ko sa pulaon, hulo, Canva, ano yun? Para tuloy akong ewan, ano yung Canva? Tapos tingnan ko, ganito pala yung Canva, ganito na pala bagong resume. So, di ba, nakakahiya. Kaya sabi ko sa inyo kanina, yung Microsoft Word, pakisunog yan kasi hindi na po uso yan. Kung 3 years ago na soplak na ako, soplakin ko kayo ulit, paki-Canva po yan. Okay? Tapos, nag-resign ako and then pagbalik ko sa corporate, nag-handover na ako resignation. Ang sabi ko sa boss ko, boss, mag-work from home na lang ako, kaya naman pala magtrabaho sa bahay lang. Pero sabay yon 8 to 5, tapos trabaho ko sa gabi, nakakuha ko ng part-time sa AU, pina-outsource ko na yon. Nasa office ako, may nagtatrabaho sa bahay na outsource ko sa AU. So, doon nagsimula yung agency ko noong August kasi nga kaya ko na mag-outsource. Anyway, yan yung mga kailangan yung steps, roadmap. Hindi nyo kailangan sundin yung akin kasi magkakaiba tayo ni Jordy, but binibigyan ko lang kayo ng reality na pagdadaanan nyo. Walang sugarcoat. Mahirap, pero worth it. Okay? Yeah. Worth it kasi bakit pag every time nakikita ko nanay ko kasama ko araw-araw, parang yun na lang. Kasama ko anak ko araw-araw. Diba yun lang eh, yung kahit di kami naliligo, okay lang. Kasama ko naman siya eh. Tapos gusto na naman mamalengke. Diba wala ka na kailangang pagpaalaman? Diba? So yan. Know the basic requirements. Ito pinaka-importante guys. Newbies. Mapa-millennial kayo, mapa-Gen Z kayo. Kailangan medyo techie-techie. The fact na nasa Zoom kayo, techie na kayo siguro. Dapat medyo alam nyo na yung AI. Diba? So, nag-learn na kayo about ng mga software. Bibigyan ko kayo ng overview ng ilang software doon sa Amazon para baka malula kayo eh. Dapat medyo techie kayo kasi ang daming mga app ng e-commerce na dapat yung matutunan. So, mamaya isa-isahin natin. Ayan na, laging frequently asked question din yung tech requirement, syempre laptop guys, yung may nakita akong comment, ano daw po best laptop. Lahat naman ng laptop okay, yung processor lang, yung kahit anong brand pa yan, Lenovo pa siya, Acer siya. Wala sa brand yun, nasa processor yun. Dapat mas mabilis. 8 gig pataas, tapos processor yata 11 Gen, gano'n. Hindi ko rin alam eh. Pero ang ibig sabihin kasi kailangan dyan mabilis yung Microsoft Word, Excel. Pag may inopen kang QuickBooks, mabilis. Pag may inopen kang may any app, mabilis. Yun lang yung nun. Wala namang specific brand. Kasi kahit MacBook ko, sumusuko na eh. Branded na yun. Pero 5 years ago na yun. Pero ibig sabihin, it's up to you. Pero ako, ang gamit ko dito, kaya dalawa screen ko. Nasa desktop ako tsaka sa laptop. So, mas gusto ko pa rin sa desktop. Feeling ko nasa office lang ako pag desktop. Laptop pag sa labas. Okay? Then, of course, internet.
Actually, luma na yung 5 Mbps. Naku, isunugin ng 5 Mbps. Dapat 30 Mbps. Ba't pa 5 dito? Just, may ano to, pang TikTok lang to. Hindi kakayanin to ng Zoom. Tama, natawa si Mary Jane. Mali na to, hindi atin na luma. Outdated na to, guys. 30 Mbps o kahit niya 100 Mbps. Okay? Okay, kasi kailangan, minsan pag nagmi-meeting kayo, naglalag, nakakaya, nag-freeze kayo kay client. So, out na agad kay client. Bawas bogey points na kayo doon. Okay? And doc requirements. Ayan na tayo. Yan, profile, cover letter, and resume. Profile, when you say profile, panati ko ako ng LinkedIn. If you will follow me on LinkedIn, doon ako active and magpo-43 na yung connections ko doon. So, maganda siyang platform to build your identity, brand identity. Hey, Crystal, brand identity pa din. Kasi nga sa Facebook ko, yung Yanyan Labonete, sorry medyo hindi na ako ganun ka-active doon kasi napaplastikan ako sa mga tao doon. Kung pwede nga lang maglinis ng kaibigan. Charot. Hindi feeling hindi lahat happy para sa'yo. I'll be honest, hindi dahil sa walang likers doon, Miss Juliet, hindi ko alam. Tingnan mo yung coach yan ko, mas marami nagrara kasi puro freelancer doon. Pero pagdating sa Yanyan Labonete, for some reason, hindi ko alam kung may galit mga tao sa akin doon. No? Ewan ko ba. Yan. Inaano ko lang kayo, real talk yon. I see the difference. And then sa LinkedIn, mas busy ako doon kasi ang goal doon is branding. So yan. Susumbong tuloy ako sa inyo. Bakit? Sisilipin tuloy yung profile Miss Yanyan. Kaya pala walang post si Miss Yanyan doon. Tatawa si Crystal. Wala lang, may observation. Hindi ako dahil apektado sa likes nila, pero I've noticed lang, many people sa totoo kong account, hindi happy on what you're doing. Tama, may mga ganong tao, di ba? So, let's leave it like that na lang. Di happy kayo, di happy rin ako. Ganun lang. Of course, cover letter. Mamaya, samplean ko rin kayo ng cover letter. I can show you yung sample letter dun sa in-applyan ko, dun sa mga dati ko pa din, para may idea kayo how you will write it. And of course, resume, ayan na sinasabi ko, sino pa dito yung Microsoft Word? Yung totoo, hindi ko kayo babatuhin ng kamatis. Pa-type 1, kung Microsoft Word pa. Hindi, okay, mahiya tayo lang. 28 lang tayo. Pa-type 1. So, kung hindi kayo nag-type 1, meaning, PDF, pero Canva sana, Canva na pinidf nyo, tama ba? Pwede yon. Basta wag Microsoft Word. At Crystal, ayan, napaka-honest mo, salamat. Regalo ka ng posporo, ha? Pakisunog yan. Yan. Napaka-honest niya, di ba? Change na natin. O Canva naman daw siya. Okay kung kaya, very good. Yan. Ito na tayo ulit. Skills requirements. Ito yung, ang hirap mag-identify ng skills. Tama? Kasi ano ba yung skills? Paka-search sa Google. Ako din, what is your skills? Siguro skills ko, pag tinatanong kasi in the level of my, wala akong bookkeeping skills. More on leadership skills. Ganon ko siya sa leadership skills. Communication skills, sige, pwede na yan. Doon naman ako malakas. Pero yung ibang problem-solving skills siguro, analytical, pero kasi iba, soft skills, bookkeeping, bank recon, tama? Hard skills na itong nasa kanan. Which is pag-hire. Kaya nyo naman to nasa level lang phases ng step-by-step journey, pero kakayanan nyo itong financial reporting. You should start somewhere lang, tama? Kaya kung kayo yung tipong staff sa accounting ngayon or sa previous work nyo, as inuutos-utusan kayo, huwag nyo isiping inuutos-utusan kayo. Take it as another knowledge sa inyo para magamit nyo sa mga susunod. So, yan. Sample lang ko din ulit yung resume ko. Inedit ko yung resume ko for the sake of maka-adapt din sa bagong ina-apply. Iniiba-iba ko siya, depende sa applyan ko. Kapag isip yung iba, charot. Yan. Okay ba dito sa skills? Pero as early as now, as newbie, guys, ayan, creative skills. Skills, creative, technical. Okay yan. Tama, Rochelle. Lalagyan niyo yun sa resume niyo. Pero be specific dun sa skills. Mamaya makita niyo yung resume ko. Ano yung soft and skills? Kahit one-liner lang. Kasi nga, again, may nagtanong, Miss Yan, ano yung ATS?
Ano kanina yung sagot ko sa ATS? Diba? Ano ATS? Sino makakasagot? Tracking system. Applicant tracking system. Ito pa isa, guys. So, kung nagsisimula kayo, newbie kayo, first time yung umattend sa akin, mga guys, iba, new faces itong nakikita ko, pero thank you so much. Mag-install na kayo ng Skype, WhatsApp, lalo WhatsApp, Viber. Yan. So, Microsoft Teams, lalo kasi may ibang client, ang way of communication, Microsoft Teams. Bakit Microsoft Teams? Naka-Microsoft sila, hindi sila Google. Minsan Google Meet ang pang mini-meeting. So pag hindi ka pa pasyonga-syonga ka, ano yung Google Meet? Ano yung link? 'Di ba ganun tayo? Hala, nasaan yung link? Paano yun? So dapat alam niyo yung Google Meet tsaka Microsoft Teams. And of course, Zoom. Tatlo lang naman yung ways of meeting eh. Zoom, minsan Skype. Pero malamang dito tayo, ako Zoom pa rin. Tapos ito yung mga client ko, WhatsApp, madalas. And even foreigner, kapag ka-chat ko sa LinkedIn, sabi ko, what's your WhatsApp? Kasi nandito ako. So, mabilis, hindi natatabunan. Huwag sa FB, natatabunan. And then, ayan, mga tools, Gmail of course, for sure, lahat may Gmail. Huwag na yung Yahoo, medyo, bakit wag Yahoo? Minsan kasi guys, sa invitation sa mga classroom, especially sa accounting peoples, madalas naka-Google Classroom, so Gmail lang pwede. Yan, Google Sheet Calendar, mga slide, PPT yan din naman. And eto na tayo sa mga accounting software tools na lagi nating pinag-aawayan sa loob. Yun nga, QuickBooks Online, yung iba wala pang background, pati desktop, zero. Yan pala, Wave pala, meron ng Zoho ngayon, may Odoo na. So, but ang nakakalungkot nga sa Pilipinas, for sure you will agree, lahat sa Pilipinas hindi naman ganun ka-advanced. Tama? Until now, manual, nakakalungkot. QuickBooks na po. I-try nyo QuickBooks lang, ma-free. I think $25 per month. Try nyo lang gumawa para magkaroon ng hands-on and play around yung navigation. Meron sa YouTube ko niyan na QBO tutorial. I think number 2 yan sa most watch. Yan yung Labonetas. Tignan nyo yung most view ko bukod sa Loom. QuickBooks tutorial. Kasi way back 2021 na, nag-tutorial na ako. So, panoorin nyo na lang yung guys kung paano. Kasi parang actual account pa yata yun. And then, pag nag-a-apply kayo guys, yan, may mga time tracker, yung mga, 3 trial yan, 30 days. QuickBooks Online, punta lang kayo doon. But it's zero. May mga time tracker, time doctor, time HubSpot, ganon. Tapos meron din, of course, si online jobs, may time tracker din yan pag ni-require ni client. Pati Upwork, screenshot, di ba? Para ma-check yung productivity nyo. Pero may iba naman, wala naman. And then for storage ng mga file, ayan, minsan nakakagulat din yung Dropbox dati, hindi ko alam. Tatanungin ni client, meron ko ba Dropbox? So dapat may Dropbox account ka na, which is yung ginagamit ko rin naman yung Gmail ko lagi. Even the Calendly. Pero lagi kong sinasabi, kapag mag-start ka ng online, gawa ka lang na separate email for online application para hindi nasasama sa personal mo. Ako, nagamit ko kasi pinaka-personal ko. So, diba, parang ang daming email doon lahat na lang nandun. So, ngayon, nag-create na ako ng isang email na pag mga subscription newsletter, may isa akong email. So, para hindi nakakalito. At ito yung tinabi ko kanina sa post, sinagot ko yung tanong, yung project management tools guys, Trello, Asana, Notion pala, minsan may ClickUp na. ClickUp ang pinaka in-demand ngayon. And if you will remember, nagkaroon ng free webinar ng ClickUp. Hindi lang siya na-upload sa YouTube for some reason. Hindi ko na makita yung recording. Pero, magandang aralin yung ClickUp kasi if you're a person na gusto mo lang nag-organize ng things, nagmamanage ng team, I think ClickUp yung best. Ako parang gusto ko siyang aralin. Parang, tapos na ba to? Taga-check lang nung tapos na yung mga bagay-bagay sa ClickUp. So, yan yung pag tinatanong. Do you know any project management tools? Kasi dito tinatrack ng client kung ano yung mga progress niya. Bawa, 1 week, dapat tapos na yung recon. Nakikita doon, deadline, tapos na ba? So, para i-micromanage kayo, para ma-ensure lang na nakakatapos kayo ng task. Diba? 1 week na niyo pa tapos yung bank recon report. Diba? So, syempre may mga deadline din yan. Okay?
So, ayan, sabi dito, basic requirements to get hired. Of course, magkaiba ang mindset ng isang employee at freelancer. So, lagi ko rin nababanggit, pag freelancer ka, your mindset should be entrepreneur. Hindi kagaya pag employee ka, di ba, papasok, bibigyan lang tayo ng trabaho, sa sahod ka. Sa freelancing, hindi, or agency owner. Ikaw ang kukuha ng client. Tama? Usually siyang pinakamahirap gawin pagkuha ng client. Pero, if you're decided to become a freelancer, tsaka agency owner, yan talaga ang kailangan mamasa, client getting. Pero again, client getting, it takes skills din and talagang consistency kasi nga mararound out ka na ng mga leads Pero kaya siya. I think kaya siya. Kasi nagkaka-client pa naman ako, so kaya naman siya. Yan. So, magkaiba yun kasi clients, bibigyan ka lang. Kaya nga sabi ko, magkaiba yung work from home setup, remote, tsaka freelancer. Kasi, pag nagtrabaho kayo ng work from home, pero 8 to 5, yan yung employee kayo or independent contractor, sa sahod kayo kasi may trabaho. Pag freelancing kayo kukuha ng client, tsaka agency owner. So, may mamanage na kayong team, marami ng factors dito. Pag employee, basta gagawin ko trabaho ko, sa sahod ako. Ganun lang. Pero again, for sure, at the point of your life, maboboard na kayo sa employee, gusto nyo na mag-level up, mag-skill. Tama ba? Kaya nga nangangarap kayo magkaroon ng agency kasi gusto nyo na makapag-provide ng trabaho sa ibang tao. Pero syempre, tayo muna magbigay ng trabaho sa sarili natin bago tayo magbigay ng trabaho sa iba. Pagyamanin muna natin yung sarili natin para pagyamanin yung ibang tao soon. Tama po ba? Yan. Kaya kailangan mag-upskills. And then support system, ayan, kaka-update ko lang kanina kasi ibang logo yung nailagay dyan. So, kung nakikita nyo, admin din ako ng Jumpstart. Alam ni Miss Juliet yan. Every Saturday, meron kaming free. Meron kaming Monday. So, alam na Miss Juliet ngayon kung ba't ako nakaka-attend minsan ng Jumpstart. So, alam naman ni Joe. So, 7 to 8, minsan, meeting namin weekly sa client. So, alam ni Joe na nawawala ako. Ayan. So, transparent naman ako kay John na, wala ako kasi ganyan. So, Saturday, nandun ako. But, yun yung community kasi ang parawan naman kami ng goal ni Joe is to create opportunity sa lahat ng retiree, OFW, corporate, and non-accountant. Okay? And then, ayan, ito na yung pagkakasunod-sunod na mga gusto nyong aralin, yung lalo newbies. Diba tama yan na ba yun? Basic bookkeeping, kukuha kayo ng QBO Certificate 0, ito US tax preparation, kung may UK, kung may AU, and so on and so forth. So, bakit kailangan natin namin support system? Ayan, tulad niya, nakikita niyo yung link ng Zoom. Madalas nagja-job posting ako. Pinipilit kong tuwing Monday or a week, naglalagay ako ng, di ba, nag-post ako last week, lapag job post, looking for, para mag-trending siya, kung may makita akong job post, ma-applyan nyo, ha? Applyan nyo lang. Pero huwag nyo natin, Miss Yan, panggabi ba to? Hindi ko din alam, nakita ko lang din. So, interview na kayo magtanong. Ang dami kasi Miss Yan, magpipian pa yan. Sinasagot ko naman guys, pero sana yung mga nandito, pag nakita niya ng job post, pag US, madalas panggabi ha. AU, panghapon. Pag UK, mid-ship. Yan. Ako kasi mid-ship yung nakuha ko sa Israel kasi sila. So, yan. Okay? And then, of course, ito rin yung tanong ng iba kasi let's be honest, let's face it, mga accountant kasi introvert at ayaw nang nakikipag-usap. Agree? Pa-type naman na agree kung kayo yung ayaw nyo nakikipag-usap. Nahihiya kay client. Basta magtatrabaho lang po ko sa isang sulok, Miss Yan. Diba, nerd? Kaya nga tayo sa office, naka-cubicle tayo, yung area natin. Oo, may sarili tayong mundo. Tapos sabihin, ibang department, yung accounting parang mga weird, no? Mga nakasalamin, mga, ewan ko ba, baka nerd, as old school, sorry ginaganon tayo ng ibang mga department. Diba? Kasi nga, more on numbers tayo. O, kontrabida tayo So, tawag sa atin non-voice. Hindi naman tayo tumatawag. As in, sinabi ko na dito kanina, part-time, full-time. So, kaya nga tayo non-voice kasi lang naman tayo, support system, bookkeeping, yan. And then, of course, yung mga company na pwede nating ma-serve. Kaya gusto ko mag-ulit-ulit. Wala akong pakialam kahit linggo-linggo ako magpa-free webinar. Alam nyo ba kung yung last webinar namin ng isang atinan, alam nyo ba na 160 million US
ang nag-file ng taxes sa 2024. 160 million, imagine. So meaning, kung nag-file ng taxes sa individual or corporate, ang dami nating isuserve na business owners. Tama? All you have to do is hanapin sila. Amerika pa lang yan. Wala pang Australia. Wala pang UK. Wala pang, ano ba yung madalas natin? UK, Canada. Wala pa yan. Tama? Wala pang Pilipinas. Ano na lang. So, if hindi nyo agad nakikita to, hindi nyo imumulat, ako, sabi nga namin ni Joe, pag hindi nyo nakikita to, hinahanap lang namin kung nasan sila. Hindi nauubos yan. Ang dami niyan. Ang laki ng market ng accountant. Tayo ang hindi maubusan ng market. Kasi lahat ng business kailangan ng bookkeeper and accountant. Kasi ibang skills like SMM, 'di ba? Video editor, pagkatapos ng project tapos na. Kaya nga ibang skills lumalipat sa atin eh. Mga Amazon dati naglilipatan sa bookkeeper. Bakit? Kasi wala na silang market. Pag nagsara yung Amazon seller na client nila, wala na sila. 'Di ba? So, yun yung okay, kaya ba 160 million? Ayan. So, dito sabi, iba't ibang client, may mga boss tayo na executive, mga CEO. Minsan kasi ang CEO o COO, hindi naman sila yung may-ari eh. Madalas, business owner, may-ari lang siya pero meron siyang hinar na CEO o COO para sa kanya. O minsan siya rin, CEO o founder. Iba-iba. Pero madalas, CEO o founder siya yon. Siya yung may-ari. Decision maker siya doon and boss natin siya. Yan, ng individuals. And then sabi dito, where to get clients, hot cases to get online jobs. And again, nasa online jobs lang sila. Upwork, FB Group, and LinkedIn. Ako, 4 lang. Wala na akong tinitingnang iba. Nag-enroll na. Yan, very good yung tax preparer. Yan. Oo, Joy, kaya meron Joy, kaya natin. Joy! Ikaw pala si Joy. Ikaw pala si Joy eh. Yan. Si Joy ni Ethan. Ayan. So, sabi daw dito, ayan, ako Upwork, hindi rin ako Upwork. Online jobs, FB group, and LinkedIn lang. And then referrals na. So, ayan. Okay, then, ayan, sinabi lang dito, social media, of course, dapat meron kang active Facebook group, then meron ka ring FB pages. Itong gagawin ko doon sa course ko sa agency owner, lahat dapat may FB pages to start with. Kasi doon na ako nagsimula nung nagtitinda ako ng online dati, Korean. Wala akong FB pages, tapos pinalike ko lahat ng kaibigan ko doon, bahala akong i-like mo, basta in-invite ko sila lahat. Kung i-like mo, okay. Kung hindi, okay lang. But at least, na-set up ko yung social media presence ko sa FB pages. And then, soon, client referral, family and friends, fellow trainee. So, yan, ano na rin sa akin to. Once visible ka, ako visible ka social media, so nare-refer ka, di ba? Tapos yan, mga fellow, sa akin nagtatanong, sa akin nagpapahanap. So, ikaw yung laging top of the mind kapag visible ka. Tama ba? So, sa inyo soon, ganun. Again, kaya nga kailangan nyo mag-create na FB pages kung ayaw nyo sa main account nyo para dun lang kayo, targeted yung audience nyo dun. Clear ba to guys sa mga nandito? So far, so good? Hindi ko kayo nakikita. So far, clear ba yung ibang mga pagkakasunod-sunod? Software, tools, may kasamang garote, may kasamang malulupit na paano. Diba? Ganun yon. Okay, and then, sige, pagsadahan ko yung online jobs ko, tsaka yung, ano ba yung sinabi ko dito? Yung laging tanong dun sa bookkeeping, yan. Ang struggle nyo lagi, ito, may nabasa ko dito. Sige, pwede kayo mag-type 1. Ayan, sabi nyo dito, natatakot kayong mag-online kasi hindi nyo alam yung gagawin. Hindi nyo alam kung paano ibenta sarili nyo. Hindi mo alam kung good enough bookkeeper kayo and imposter syndrome, laging baka-baka, di ba? Tama? Normal naman yun eh. Tama ba? Baka hindi ako hindi ako qualified, di ba? Lagi tayong ganun. So, pero ang kailangan nyo matutunan kapag bookkeeper kayo, nandito, sinulat ko dito. Okay ka lang. Share ko sa kabila. Dito ako sa kabila.
Lalo yung bookkeeping. Ito. Yan, sabi, ayan dito. So may mga, ang solution naman dyan kapag yung mga, ito yung mga pinoproblema nyo. YouTube University. Again, punta kayo kay Miss Yan paramihin nyo yung subscriber ko, tsaka baka ma-monetize ko. Nandiyan naman lahat ng mga free webinar natin dati. Tapos QBO, may mga free webinar. Tapos sa mga community, libre yung mga resources dyan. I-maximize nyo muna. So, ang kailangan nyo lang talaga to start is kayo yung unang mag-reach out. So, kaya kailangan, sabi ko nga, FB pages. Yan, lagay ko na dyan. So, yung pagiging bookkeeper, sabi nga dito, yung organized daily transaction and weekly transaction naman yung ginagawa nyo doon eh. Kasi managing tons of additional and subtraction lang. So, hindi naman siya ganun ka-complex sa kagaya ng iniisip nyo. Kaya lang tayo natatakot kasi nga bago sa atin yung QuickBooks online, hindi tayo marunong mag-navigate. Pero napaka-user-friendly niyan. Hindi naman yan gagawin kung hindi siya makakatulong, di ba? And then, normally, kapag bookkeeper kayo, guys, ang ginagawa ng isang bookkeeper sa US, may tinatawag doon bank feeds. Lalabas na yon, nakasync na yung bank sa QBO. All you have to do is categorize. Pero ito, baka iba, ano yung categorize yan? I-identify mo kung expenses pa siya or income. Expenses ba siya kung anong supplier siya, kung sa chart of account, ayan, COA guys, COA, ayan, basic. Hindi ano si COA, chart of account. Yung nagtatanong sa amin, ano yung COA? Ala, pabalikin ko to ng accounting 101. Yan, natutulog to nung first year college, accountancy. Yan, chart of account, kaibiganan nyo si COA. Yan, pinaka-Bible natin. So, sa chart of account naman, most likely lang expenses ang kaya maganda maging accounts payable kayo eh, kasi si payables ang pinakamagandang training para ma-master nyo yung bookkeeping. Kasi doon lahat ng expenses papasok, konti lang naman yung sales. And then, kailangan nyo marunong mag-journal entry, alamin ang payables, of course, mag-email kay client. May AI na, ayan, tinan nyo, naka-open sa akin si ChatGPT, lagi kong kaibigan yan, pag may gusto akong i-correct. So, gamitin nyo si ChatGPT on any email sa client, even yung pagsagot kay client, i-ChatGPT nyo. Yan. So, consistently daw, every single day, slowly grow the client. Kasi client come and go. Tama ba? Nawawala ng client, so dapat continuous on getting client kayo. So, Miss Yan, paano nangyayaring getting client? Yun nga, lagi ka dapat nasa LinkedIn, show up, content, be visible, reach out. Kung may kaya nyo nang gumawa ng website, edi maganda. Eto. Tingnan nyo to. Ito yung sinasabi kong dapat ginagawa siya daily. Turo to sa training sa amin sa sales pag pag ahente ka. Kailangan mo ang tawag na activities. Baka kala nyo ang activities yung online application lang. Hindi po ganon. Ang activities na tinatawag sa sales. Tama ba? Ang activities po is pwede mag-share ka ng tips sa social media. Konting share ng wins. Mag-share ka ng realization mo. Mag-share ka ng picture about family. It's a mix of personal and business yung content mo. And mas maganda, mag-share ka ng mga tips on how to ganyan para nakikitaan ng audience mo yung value sa kada post mo. Hindi pwedeng online jobs application lang. Naka 1 million application ako minsan, wala talagang bumabalik. Samahan mo ng social media. At ayan sabi ko naman sa inyo, 1 to 2 hours lang. Yan na, mag-time block kayo sa social media. At higit sa lahat, libre lang po ang social media, wala pang bayad yan. Tama ba? Yung kailangan mag-hire dito ng SMM. Ako, wala naman ako SMM. Ako lang gumawa ng content ko. Ayan, sabi dito content and then make connection, 15 to 20 connection, FB, engage in community, relationship. So, lalo sa LinkedIn, tapos pag chinek yung profile yung nagandahan sa content, check yung profile. Sino to? Ganda ni Miss Yan yan, charot. Ganda nun ganon. So, dapat, laging ready yung profile niya, mapa LinkedIn, mapa FB. Tapos, lalo, minabasa ako dun sa LinkedIn, dapat may mga content kayo, alam nyo kung bakit. Minsan, tinicheck ng ibang client yun kung kailan yung last activity nyo, kung active kayo. Di ba, pag nag-check kayo ng tao, mag-a-apply kayo, nakita nyo yung taong yun.
Wala, bakit 3 years ago pa siya active? Kamusta naman siya kaya? Dapat at least yung activity niya monthly, may activity o last week meron siyang post, di ba? Para makita mong totoong tao, buhay siya. Last year, baka ano na yun. Di ba? Na-hack yung account. Sabi dito, walang quick sim. Quick sim. 3 months talaga po. Ako, based on my experience, 90 days to get clients. Pero kung committed ka, kaya mo ng 30 days with this habit. Kung di mo siya ginagawa, tapos magtataka, ba't wala pong apply? 10 in-apply ang commission, walang bumabalik. Hala, 10. Sigurado ka dyan, be. So, dapat the more the merrier. Pero, again, may mix of social media presence ka. Kasi doon nang gagaling yung branding mo. Sige nga. Pag may nakita kayo sa LinkedIn, yung ibang hindi bukod sa akin huwag kayong bias. Pag nakita yung ibang nagpo-post, di ba? May mga wins, may mga certification. Anong naiisip nyo pag may nakita kayo mga wins nila? Galing, di ba? So, di ba? Kaya sila, nare-retain natin sa utak natin sila. Kasi nakita natin nagpo-post and may mga wins sila. Tumatatak sa atin. Ay, ang galing. Turo ng dati kong manager sa insurance yun. Sabi niya, kailangan magkaroon ng award. Kasi ang psychology ng tao, kailangan may award ka para maging magaling. Let's face it, ganun kabilis yung utak ng tama ba? O sinakatrin ngayon, 300, magkano na? 345 million gross, di magaling. By numbers, di ba? Ganun yung tao di ba? So, human nature na natin yun. So, nasa YouTube or siguro sa YouTube ko padala para lahat nakababasa. Okay, sana niya masimulan. Clear ba yun, guys? Clear? Yan. At last na lang, share ko na lang pala din nasama. So, ito gustong-gusto ko to. Lalong gusto ko itong i-share kasi nga, yan, ang kailangan nyo na lang naman talaga, bookkeeping fundamentals, mga QB o tutorials. Of course, the marketing. Importante to marketing. I-market nyo yung sarili nyo kasi wala namang ibang na services nyo, is tayo lang. At maganda sa services natin, yun nga, services siya, wala kang kailangang puhunan, walang kailangang inventaryo. Effort lang. Tama ba? Yung ibang business, mag-iisip pa, ano kaya business? Gusto ko ng tindahan, gusto ko ganito. Dito sa, accountancy services ang binabayaran, yung advice nyo, yung pagiging bookkeeper nyo kasi ayaw na nga nila gawin, di ba? So, tapos dapat marunong kayong yan, customer service, onboarding, retaining clients, how to retain clients, communicate effectively, deliverables. Ayan, lagi akong online sa WhatsApp kasi yung client ko laging magme-message. And then, of course, naka-highlight to kasi habit talaga and consistency. Diba? Kasi kahit gaano kayo kagaling kung talagang hindi nyo na-build yung foundation, discipline within yourself, building your system sa pagtatrabaho sa business nyo, walang mangyayari. Ulit-ulit lang yung secret, sabihin nyo, ba't wala kayong nangyayari sa akin? Kaya ang pinapatanong ko, anong ginawa nyo ng 2024? So far, pag ni-review ko again 2024 ko, yung sinulat kong gusto kong mangyari, 50 lang. Pero alam ko, clear doon yung mga speaking engagement. Sinulat ko talaga yon. Hindi ko lang in-expect na pati si Francis kong makakasama ko. Ang alam ko lang, gusto ko magkaroon ng speaking engagement for this year, which happened. 4 ata. Magpapanlima sa Cebu. Last na yon sa December 3. Pero, May 2 ata, alam ni Miss Juliet yan, nagkita-kita kami sa Jumpstart, sa TBSA, yung virtual talk kay Sir Francis, sa CEU, and then last na yung sa Cebu. So, sinulat ko yon. Even yung number of community, number of connection ko sa LinkedIn, sinulat ko yon. Kung anong gusto kong target. Ganun ako target this year, sabi ko sa LinkedIn, gusto ko 30 connection for 2024. Pero ngayon magpo-43 na ako, meaning na-hit ko pa ng sobra yung target. So, ganun kayo numbers, by number tayo. Even travel, ilagay nyo yan. Para pag nilook back nyo yung 2025 ulit, ano naman yung gagawin ko? Kasi kung na-hit mo na yung isa, gawa ka ng isang goal na isusunod mong i-hit. At least 2 target. Tama ba? Kasi pag sobrang dami, overwhelming. So, top 5, tapos pili ka sa 1 and 2 yung gagawin mo na pagtatrabahuhan mo.
Ako, nilagay ko talaga sa 2024, it's health. So, mula January 11, nag-gym na ako. Pero parang napasobra. Namayat naman ako sobra. Pero na-build ko yung consistency ko. Diba? Yun naman yun eh. Ngayon, pag nag-gym ako, madali na for me kasi na-build ko na yung habit. Hinahanap na ng katawan ko. So, 2025, iba naman. Travel naman ang gagawin ko. Kasi self, yung gusto ko by next year. Health, tapos, next year, nilagay ko self naman. Parang self, basta self-care, relationship, ganon. Question, nakatulong ba tayo today? So, ayan. So, ano pang gusto nyong malaman? Pakita ko pala yung resume ko saglit, sabi ko din. Tsaka yung, hindi na po ako nagtatanong mag-lunch ng elite due to my schedule. Last na po yung batch 10. Yung 11, meron ng ilan-ilan. 6 pa lang sila. Pero hindi na namin, kasi sinabi ko na rin naman na kulang na ako sa oras. So, I just conduct ganito, short courses, weekends, yung e-com, ilan-ilan lang yung pinapasok ko kasi mag-i-internship sila doon. So, eto, pasample ko lang yung online jobs ko. Yung isang pinakita kong resume. Baka nag-apply kayo dito. Eto, sample lang. Wala naman akong binago. Alam mo iba to na mga ano ko. Yan. So, ang ina-apply ako kasi CFO. Tapos, may Loom. Tapos, sample work. Ito yung portfolio kasi may mga sample work ako ng e-com. So, nandyan siya lahat. Pag inopen mo, then yung enroll agent, tax, tsaka resume. Ito nga, 2023 pa to. Dapat 2023 pa yung QBO ko, hindi ako nagtitake kasi hindi naman tinatanong yan sa CFO pag nag-a-apply ako eh. So, mostly yan. So, yung resume ko, as in, Canva naman, tapos 2-pager lang siya. Uy, nakita nila yung kusan bahay ko, oh. Ay, bumaba. Lang. Ay, pababain ko lang ha. Ayan. Ayan. So, sample lang natin ulit. So, yan. Tapos, ito yung sa kaliwa. Di ba, bulat lang yan? Expertise. Number 1 talaga bookkeeping, no? So, dito. Syempre, kasi nga, ang ATS, guys, merong capacity, ATS tracking system siya. Up yun ng mga HR. Nakapag may hinanap silang keyword, yung resume lang yun ang mapupull out nila kasi may mga keywords. Okay? ATS. So, huwag nyo nang pagkalawak-lawakan. Simplihan nyo na lang yung resume. Yung ganyan. So, yan. Tapos, yung last ng position lang to sa local. Tapos, lahat freelancer na siya. Yan. So, ganyan. Ganyan lang. Tapos, software, other skills, other software like Asana. Yan. Then, reference. Yan. Character reference. So, 2-pager lang siya. Very straightforward na. Okay? So, tinuturo ko yan dun sa coaching session ko, paano talaga siya inaayos. Okay, question? Ay, maganda yung LinkedIn. So, sige. Ayan. So, lately, ayan, at sagutin natin yan. Pero ito, share ko lang again. Kaya ako nagkakandak nito, wala na akong edit. Ang ino-offer ko, guys, is short courses na lang. Ang ibig sabihin ng short courses, phase 1 and 2 na lang. Meaning, how to get hired, maayos yung profile optimization sa LinkedIn. Kasi yun yung strength ko eh, LinkedIn. And then, how to win interview. So, yun lang yung course na nilo-launch ko. Hindi na ako nag-launch ng edit kasi 1 year yung edit. So, ang hirap ulit i-commit ng 1 year tapos hindi ko mapupulfill. So, I'd rather this one lang ang ginawa ko. Okay? So, yun yung pinost ko last time. So, ito na yung, siguro iba dito, nandito, yung mga nagkaroon ng client through my coaching. So, ayan. So, nilabas ko lang siya sa murang halaga, 499 lang. Phase 1 and 2. Kasi, importante lang naman sa inyo makapagsimula at newbie to. Kasi, ang struggle ng newbie is yan, wala akong budget sa mga malalaking courses. Tama ba? Sino dito nag-agree? So, ayan. Ang perks nun is, yan, maka-access nyo yung webinar
Tapos yung, yan. Ito, aayusin lahat yan, pati itong FB pages. Kung paano ko inayos yung profile ko, lalo sa LinkedIn. Paano dumami yan, may mga tips yan. Then eto, sa 2, is interview. Kasi ang bibigay kong tips doon, ano yung sasagot mo during interview at ano ang hinahanap ng employer. So, 2 sides of scenario. Kasi agency owner na ako. Paano kami mag-hire sa Taskwise? Ano yung hinahanap namin skills? Paano yung process namin sa pag-hire? So, 2 things yun. Tapos sa getting hired, alam din ng mga taga-edit ko, pinapakita ko yung actual interview ko before. Tapos yung mga questions ina-ask, tsaka tinatanong, hindi lang yung tinatanong ni client, but ano yung itatanong nyo kay client? Dito yun mangyayari. So, nilagay ko lang yan sa very affordable, 499. Actually, mamaya na yun mangyayari, 8 o'clock. So, konti lang din sila, bas okay yung konti, kasi para mas makater natin. Okay? Ipopost ko na lang to, ha? Kasi 499 lang siya. Ang worth niyan is nasa 15,000 ba? Tama ba ako? Ito pala. Alam lang elite yan. Siguro yung ibang nandito. Wala akong elite. So, I'll just phase 1 and 2 lang siya. Kasi yun lang naman importante. Tsaka nyo na ako hanapan ng mga workflow kapag nakaka-client na kayo. Importante masimulan. Okay? Yan yung pang newbies talaga. As in newbies. Eto naman, dito, nakakatuwa. Nilaunch ko na tong agency course. So far, 30 na silang nag-enroll. Ganon. Kasi pag sinabi kong agency, medyo mas mabigat to Pero kung yung dating elite ko coaching, mas maraming binigay na guide, mas marami akong bibigay dito. Kasi ano na to high-end, hindi naman high-end. Kaya lang dito kasi pang accounting firm, pag gusto nyo na mag-set up na accounting firm, yan, may module yan. Parang at the end of, itong ginawa kong 1 year, pero every month ang coaching. Yan. So, 20,000 niya, pero minurahan na lang namin. So, naka-promo siya na 2,000 today para lang kung gusto nyong makita siya sa December 1. Pag hindi nyo na-feel na para sa yung agency, pwedeng hindi mo i-proceed. Gets? 2,000 to. Pag feel nyo, pag agency ako, kaya ko mag-agency, sasama ako kay Miss yan. So, yan yung ginawa namin. So, ipopost ko lang din. Save me na lang guys hindi ko na ma-post sa kasi limited. Hindi ko rin siya pinopost sa, kasi nga, ang goal ko lang naman, yung uma-attend, meaning umattend sila, they need help. Tama? At ito yung kasama ng How to Build A. Sagutin ko yung LinkedIn pero pakikita ko lang kung ano yung ginawa ko sa agency. Kasi kilala naman ako ng mga taga-elite. Kung bonggang-bonggang files doon, mas bongga ang agency. Ayan, kasama na dito yung mga leads, yung mga paggawa ng local proposal kasama. Paano ako nakapag-charge ng 15,000 local? Kaya siya, 15,000 to 20,000 monthly. Dito yan. Kasi yung pinost kong Canadian client, local yon, dalawa na ibibigay niya. So, bali 30. Tama? Tapos, QuickBooks online yon. So, sinet up ko yung QuickBooks niya. And then, I'm receiving din mga local 3,000 yata per month retainer. So, kaya siya. And projection ng isang BPO, mga checklist. And of course, yan, maraming, ano yung tinatanong sa client during discovery call. Tapos doon sa coaching ko sa agency, ano yung doing what you love? Kasi meron doon, hindi naman lahat ng trabaho gusto natin ginagawa. Tulad ako, bookkeeping, I hate yun. Anong gusto mo? Yung kumakausap. So, may checklist doon para alam mo kung saan ka magpo-focus ng area sa agency mo. Para yung hindi ka marunong or ayaw mong gawin, ipa-delegate mo. Tama? Kasi kaya ka nabe-burn out, ginawa mo lahat. Hindi ka nga para sa lahat. May specific skills ka lang na para sa'yo, na doon ka mag-focus para yung energy mo ma-maximize. On my case, sabi ko naman, ang trabaho ko, maipag-communicate. So, ayan. So, yan. Tapos yung kaninang pinost ko na nag-lead generation ako, nag-i-email na ako. Isa na rin yan sa mga inaaral kong skills. And nakakatuwa, may nag-email, yun nga, sabi kanina, ini-invite niya ako sa Tuesday, puro group of ano daw siya? Group of, eto, pabasa ko lang mabilis. So, nakapost sa pero,
Ayan. Although, group siya. NYB Successful Networking. Ina-invite niya ako sa Tuesday para i-pitch daw sa 20 NYC professional including realtors demographic on the Zoom. So, you can pitch your services too. So, ganyan. So, nag-i-email, cold email ako. May nag-reply. So, ayan. Question. Ay, ito po yung link. Ito po yung link doon. Interview yan. Nandiyan na po yung link. Mag-redirect po yan. Yes, ongoing po siya. I think dapat mamaya na siyang 8:00. Start na sana kami. Pero iba hindi pa nag-complete. Pero kung marami tayo bukas, kaya naman before maggabi. Tanong sa LinkedIn. How to make content. Ang tips ko sa LinkedIn, wag na kayo mag-overthink, Maureen. Pwede kayo dun tell ng story. Anything. Tulad nito, yung post natin, mag-picture tayo sa post mo. Today, I attended, blah, 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 may realization, blah, blah, blah. Tapos bukas, about family, kung nagtatrabaho sa corporate, random lang. Kasi ang tao sa LinkedIn, hindi naman siya, may professional, pero mostly, ang gusto authentic na kwento. Na someone na makaka-relate ng iyong journey. Yung struggle mo, mas masarap ikwento yung struggle. Win, struggle, inspiring. Kasi mas maraming struggle kaysa sa wins. Tama ba? Siguro 60% struggle, 40% wins. Pero that's life eh. Pag wala struggle, ang boring. Wala ka nang isa-solve na problem. Tama ba? Kasi yung problem, yun magpapalakas sa'yo. Yung mga failures na yan naman yung magpapalakas sa'yo. Mahirap, oo, lalo financial problem, ang hirap, promise. Yun ang pinakamahirap. Tsaka health and financial. Agree? Kasi kapag health, tsaka financial problem mo, ma-apektan yung mental mo, ma-anxiety ka. So, nahuhuli siya kasi may problema ka sa pera tsaka sa health. Kaya ka nagkakaroon ng anxiety, mental health. Tama? Kasi hindi naman magkaka-mental health kung maayos naman ikaw financially or wala kang problem. But, pag yung dalawang yun, nasakit sa banks. Agree ba kayo? Lalo pagkatapusan, no? Grabe talaga yung bills. Dumating yung mga bills, sabay-sabay, kuryente, tubig, tapos bayarin, groceries, nangihingi tuition. At sa ulo. Yan. Question. Nasagot ko ba yung sa LinkedIn? Yan. Miss Jean, yan lang po yung link. Ginawa ko yung affordable. Hindi ko na ino-offer yung phase 3 and 4 muna sa ngayon kasi ang importante sa inyo makapag-start. Doon sa interview, may mga tips ako. Depende ko anong industry. Kada industry kasi may kanya-kanyang question, Miss Ana. Si Miss Ana. Ako. Tama ba? Iba-iba yan. Clear po ba tayo, guys? So, kung sasama kayo sa how to kickstart and sa agency naman mukhang mag-run naman siya, pero December 1 yung start niya. Yan. December 1 kasi sabay-sabay kami doon. Para kami mag-MBA. Gusto ko at the end of the sis anak Rebecca, mag-post ka na sa LinkedIn. Maganda doon. Ang goal ko doon sa agency, pagtapos nila makuha mga 90 days, meron silang company profile. Kasi yun yung isang hinahanap, di ba? They have company profile, we can send it so we can review your agency. Dalawa kasi agency yan, tsaka accounting firm, magkaiba. Pero both, bibigyan ko kayo doon ng tips paano mag-pricing, paano mag-hiring, paano operation, paano mag-interview sa client, prospect mo. Iba, pareho lang naman yung interview sa freelancing tsaka isang company na naghahanap ng agency. May 3 lang akong tanong, doon ko isasagutin sa courses. Laging 3 lang para makuha ko na yung gusto nila, tapos mapapirma ng engagement. Tsaka kami tatakbo. Okay? Kasi ang agency is mas sustainable. Why? Kasi kaya yung maka-receive ng para kami retainers fee monthly, di ba? Na minimal na lang yung effort. Tama ba, Miss Juliet? Yung bang nagbabayad sila pero wala na. Yung tao naman nandun sila nag-work. Binabayaran ka lang for your agency fee nga eh. Pumapayag yung mga iba. So, mas sustainable. Imagine kung may 10 kang agency fee na less minimal supervision and hindi ka nagdadagdag ng capacity ng manpower.
mas scalable yon. Yun yung goal sa agency. Kasi kapag freelancer ka naman, darating sa point na ang dami mo ng client, hindi mo naman na siya ma-handle. Yan. Tapos sunod naman doon, problema mo na paano siya i-delegate, tama? Oo, pwede siya kahit anong type lang ng content. Hindi kailangang mahaba. Ang nag-work sa akin is tips. Magkwento ka. Way back 2021, nag-start ako ganito. Realization and tips. History, realization and tips. Ganun yung gawin yung format. Para if someone who can read that story, it's either collaboration ng ibang freelancer, dumami ang connection mo, o client yung ma-attract mo. Either way, importante dumami yung connection mo, tsaka makapag-build ka ng visibility sa LinkedIn. It takes time, years. 2018 pa yung LinkedIn ko eh. So, tas i-goal nyo rin maging top 100 Filipinos on LinkedIn. Napakalaking tulong sa inyong business kasi makakasalamuhan yung mga business owner, di ba? Sila Steve C, sila Sir Francis, kung mag-text lang yun minsan. Yan, nasan ka? Tropa kami ni Sir Francis. Saan ka? Nasa Lipa ako. Sir, di ba, alam mo yun? Parang yung pinapangarap mong tao nung college ka, kasama mo na ngayon. Anong sarap sa pakiramdam? O niyo alala si Francis Kong, malamang. I doubt. Kailan niyo yun for sure? Napakabait. Okay, so much for that. So siguro ibang hahabol, let me know lang. Message nyo na ako after. PM na lang kasi again, limited lang to. Hindi po to applicable sa lahat. I rather say thank you sa mga umaten kasi this is something na kailangan nyo matutunan to start with your freelancing career. Sounds good? Mary Joy, oo. Sana naman after ito magka-client na and take actions. Feel free to ask naman, okay lang ako. Okay, picture tayo.